Kabanata 3661. Hindi nagtagal. Isang mabangis na hayop ang hamarang sa karamihan. Makinig kayo. Mga nilalang ng 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob. Nasa harapan ko ang isang utos mula kay Lord Marlan. Sa ngayon, lahat ng kinatawan ay kailangang maglakbay sa Beast City upang ipakita ang kanilang paggalang kay Lord Marlan. Ang 3,000 malaki at maliliit na universo ay mapapailalim sa kontrol ng Beast City magpakailanman. Binasa ng halimaw ang utos na may demonyong batas na hawak nito sa mga higanteng kuko nito. Ang boses nito ay may espesyal na kapangyarihang tumagos, na kumakalat sa bawat cosmos at maging sa ilang maliliit na mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi pwede. Nakakatawa naman. Bumalik at sabihin sa kanya na ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay hinding-hindi sa kanya. Kwalipikado ba siyang mamuno sa 3,000 malaki at maliliit na universo? As if naman. Labas. Sigaw ng isang boses mula sa kaibuturan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ilang sandali pa. Dahan-dahang lumitaw sina Divine Swordsman at Santos. Nakatayo sila sa magulong kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo at tinitigan ang sugo ng lahi ng hayop. How dare you? How dare you disrespect Lord Marlan? Mapaparusahan ka. Galit na sigaw ng emissary ng lahi ng hayop. Anong malalaking salita ang mayroon ka? Sa kasamaang palad. Hindi mo maipapakita ang iyong kapangyarihan dito. Tuturuan kita ng leksyon. Malamig na sabi ni Santos. Boom! Isang dilaw na kolum ng enerhiya ang lumabas mula sa magulong kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo at sumugod patungo sa emisaryo ng lahi ng hayop. Ang kolum ng enerhiya ay napakakapal at umaandar ng kasing bilis ng isang tren. Puff! Nang tumama ito sa emissary. Sumabog ang katawan nito. Umulan ng laman at dugo. Ah! How dare you! Isusumbong ko ito kay Lord Marlan. Darating ang ating hukbo dito at ang iyong mahinang universe community ay ibababa. Sa loob ng ilang minuto, ang emisaryo ng lahi ng halimaw ay muling buuin ang katawan nito at muling lumitaw sa kawalan sa di kalayuan. Ang katawan nito ay puno ng dugo at nakabitin sa mga lugar. Bastos ka. Kung hindi, sasampalin kita ulit. Banta ni Santos. Ang sugo ng lahi ng hayop ay natakot sa kanyang mga salita. Kung tatamaan pa ulit, dito mamamatay. Kaya naman, hindi na nagsalita pa ang emisaryo. Sa halip, ito ay naging isang demonyong liwanag at lumipad sa malayo. Maghintay lang. Tawag nito matapos itong makalayo sa isang ligtas na distansya. Ang Divine Swordsman. Santos, Parker, Althea, Frost, Oswald, Brain, at ang iba pang mga master ay nakatayo sa magulong kawalan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo at pinanood itong umalis hanggang sa ito ay isang maliit na batik. Nag-aalala ang lahat. Mukhang sawang-sawa na si Marlan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Maya-maya, sasalakayin niya tayo, sabi ni Parker. Tama iyan. Sa paglipas ng mga taon, masusing inalagaan ni Marlan ang masamang sanggol sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Nawala niya ito at ngayon ay mayroon si Dustin sa Fallen Divine Valley kung saan hindi ito ma-access ni Marlan. Upang makaganti, ilalabas niya ito sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kami ay pagpunta sa makakuha ng pinakamahirap na bahagi ng mga ito. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Marlan ng isang emisaryo upang suriin ang sitwasyon ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa susunod, akala ko mas malala pa. Kumunat ang noo ni Althea. At hindi pa banggitin ang Divine Corpse Palace, ang Underworld, at ang Novel Court. Nakaranas din sila ng mga pagkalugi sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. At lalaban sila. Namumuno pa rin sila sa teritoryo sa dagat ng Chaos. Kapag nagbigay sila ng utos. Halos ang buong Sea of Chaos. Lahat ng komunidad sa universo. Lahat ng lahi. At lahat ng mga sekta ay ituturo tayo sa kanila bilang kaaway. Kami ay nasa isang malaking kawalan.
At lahat ng mga nilalang ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay palaging nasa panganib kung sila ay lampas sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sabi ni Divine Swordsman. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang lahat na may mga Simon God sa kanilang mga mukha. Totoo iyon. Sila ay higit na hihigit sa bilang at mawawala ng kapangyarihan kung ang apat na puwersa ay nagpasya na sumalakay. Nga pala, ang underworld cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay tila nakatago sa atin. Pero hindi ito nakakagulat sa akin. Sa katunayan, ang underworld cosmos ay isang muog ng totoong underworld. Noong nakaraan, palagi kong tinatawag ang underworld cosmos bilang miyembro ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Malapit nang magbago. Dumura si Parker. Tama ka dyan. Ang underworld cosmos ay isang tanggulan ng underworld. Ganyan na mula noong sinaunang panahon. Matagal na ang nakalipas. Dinala ako ng aking master sa underworld cosmos para sa isang investigasyon. Nalaman niya na mayroong isang lihim na channel sa espasyo sa underworld cosmos. Na tila konektado sa punong tanggapan ng isang malaking puwersa. Dagdag pa ni Santos. Tara na. Hahapin natin ang underworld cosmos at guguho ito. Ngayong hindi ito kabilang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Dapat na natin itong sipain. Galit na sabi ni Parker. Hindi na kailangan. Umalis na ang underworld cosmos. Baka bumalik na ito sa punong tanggapan ng totoong underworld. Umiling si Santos. Napakabilis nitong nakatakas. Nagngagat ang ngipin ni Parker. Laruin natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng tainga. Hindi natin kayang labanan ng direkta. Malumanay na sabi ni Santos. Nang magkasundo, naghiwa-hiwalay ang mga banal na Diyos. Nang ang mga emisaryo ng lahi ng hayop ay nag-aanunsyo ng utos ni Marlan sa lahat ng dako. Ang Underworld at ang Novel Court ay nagpadala na rin ng malaking bilang ng mga tropa. Nobela. Lumakad sila sa dagat ng Chaos. Ibinuga ang kanilang mga dibdib at pinagbantaan ang sinumang nagustuhan nila. Nakatuon sila pangunahin sa mga lahi, sekta, at komunidad ng universo na hindi pa sumasali sa anumang malalaking puwersa. Malinaw na gustong sakupin ng Underworld, Novel Court, at Beast City ang mas maraming teritoryo. Kasabay nito, sa dagat ng Chaos, maraming malagim na palasyo ang biglang lumitaw. Tahimik silang lumutang sa paligid ng mga pamayanan, sekta, at lahi sa universo, na para bang may mga halimaw na nag-squat doon at handang kumain ng kung sino. Ang Beast City, ang Underworld, ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace ay ang apat na sinaunang puwersa. Walang sino man ang nangahas na pukawin sila sa higit sa buong panahon ng panahong ito. Palagi silang nananatiling low profile. Ngayon, lahat sila ay tumaas ang kanilang mga depensa at presensya sa publiko. Sinimulan nilang ihayag ang kanilang matagal nang nakatatak na ambisyon na palawakin ang kanilang mga teritoryo. Ito ay nakakalungkot. Matagal na akong nag-iisa. Halos makalimutan na ako ng mga tao sa Sea of Chaos. Inalagaan ko ang isang magulong langit na sanggol sa isang malayong komunidad ng universo. Wala akong ideya na makakaakit ito ng napakaraming puwersa at mga Panginoon. At ngayon nawala ang magulong langit kong baby. Ngayon, babaliktarin ko ang Sea of Chaos para hindi ako makalimutan ng iba. Sabi ni Marlan sa sarili habang nakatayo sa isang secret room ng Beast City. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang pagsigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Alam mo ba kung ano ang gusto ko? Gusto kong masangkot ang Sea of Chaos sa tuloy-tuloy na magulong labanan. Gusto kong mamatay ang walang katapusang mga nilalang. Gusto kong mag-alab ang Sea of Chaos tulad ng galit ko. Ang gusto ko ay maalala ako ng lahat sa Sea of Chaos magpakailanman. Sabi ni Marlan sa boses na parang galing sa ilalim ng impyerno. Ito ay lubhang mabisyo, kaya't biglang bumaba ang temperatura sa sikretong silid hanggang sa natabunan ito ng makapal na patong ng nakakaakit na yelo. Ipadala kaagad ang hukbo. Patayin ang mga tumatangging sumama sa amin. Dapat nating tipunin ang lahi ng hayop, ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan, at ang mga Diyos ng kadiliman at dapat tayong kumilos. Hayaang magulo ang Sea of Chaos.
Magpadala ng anunsyo sa Sea of Chaos na ang Beast City ay mamamahala muli sa Sea of Chaos. Utos ni Marlan habang puno ng kalupitan ang mukha. Panginoon, hindi po ba medyo sobra-sobra na ang lahat ng ito? Kung maghimagsik ang ibang puwersa at magsama-sama laban sa atin, maaari tayong matalo. Isang matanda, payat at nakayukong lalaki ang tumugon sa nanginginig na boses sa labas ng pinto ng sikretong silid. Huwag kang matakot. Matagal na kaming nag-iisa. Oras na para ipakita natin ang ating lakas. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sabi ni Marlan na tumango. Okay. Nagmamadaling sagot ng matanda. Tapos nawala siya. Makalipas ang kalahating araw, maririnig ang tunog ng libo-libong talampakan na nagmamarcha. Boom! 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 Isang grupo na binubuo ng lahi ng hayop. Mga nilalang mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Ang mga Diyos ng kadiliman ay nagsimulang makipaglaban. Ang layunin ng hukbo ay sirain ang mga lahi at sekta na nakatanggap ng utos ng Beast City ngunit tumangging sumali. Nagpadala na ng tropa ang Beast City. Papalapit sila sa atin. Seremonyo. Ang balita ay naglakbay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan sa Sea of Chaos sa lahat ng uri ng mga channel. Karamihan sa mga kumakalat na chismis ay walang ginawa kundi nagdulot ng higit na panik at pag-aalala. Maraming nilalang ang naghinala na ang Sea of Chaos ay talagang magugulo. Karamihan sa mga komunidad, lahi, at sekta sa universo ay patuloy na nagbabantay dahil natatakot sila na sasalakayin sila ng lahi ng hayop anumang oras. At ang ilan sa mga makapangyarihang puwersa ay gumawa ng mahusay na paghahanda para sa potensyal na labanang ito. Totoo ba ito? Balak ni Marlan na labanan at wasakin ang halos lahat ng Sea of Chaos bilang paraan para mailabas ang kanyang galit. Ang lahat ng ito ay para lamang mapalawak ang teritoryo ng Beast City. Sa tingin ko, dapat din nating ipadala ang ating mga tauhan para palawakin ang ating teritoryo. At kung susubukan tayo ng Beast City na pigilan, lalaban tayo. Pumalakpak ang palakpakan at tagay ng paninindigan sa punong tanggapan ng Novel Court. Katatapos lang ng meeting na ginawa ng seniors. Haha, kaya gusto ng Beast City na palawakin ang kanilang teritoryo at pamunuan ang buong Sea of Chaos. Kahit mahigit kalahati na ng magulong panahon na nilinang ni Marlan ang pag-iisa. Ayaw pa rin niyang talikuran ang pagnanasa sa kapangyarihan. Well, hayaan mo siyang gawin ito. Kung mas magulo ito, mas mabuti. Sasamantalahin namin ang pagkakataong ito para palawakin ang aming teritoryo. Ang aksyon ng Beast City ay nasa ibabaw ng lupa. At tayo ay nasa dilim. Gusto kong makita kung sino ang aani ng mas maraming benepisyo sa huli. Malamig na sabi ng pinuno ng Underworld sa headquarters ng Underworld. Very good. Magkakaroon ng malaking digmaan sa Sea of Chaos. Magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-ani ng maraming banal na bangkay. Sabihin sa ating mga tauhan na tumabi sa bawat larangan ng digmaan at mangolekta ng pinakamaraming banal na bangkay hanggat maaari kapag nahulog sila. Utos ng isang tao sa punong tanggapan ng Divine Corpse pala sa isang hindi kilalang magulong kawalan sa sulok ng Sea of Chaos. Ito ay mahusay. Dahil ang lahat ay nakikilahok. Hindi kami lalabas sa bagay na ito. Ipadala ang aming hukbo upang palawakin ang aming teritoryo. Sigaw ni Gabriel. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Demon City. Marami sa mga sekta ang naghahanda para sa isang labanan. Ngunit ang ilan sa kanila ay pinili na maging neutral at inutusan ang kanilang mga tauhan na panatilihing mababa ang profile at huwag lumahok sa anumang labanan. Maging ang ilang mga sikat na ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos ay nagsimulang lumipat. Nagkaroon ng alingaw-ngaw tungkol sa isang 3 talampakang taas na gintong lalaki na nakatayo sa isang gintong karwahe at tumatakbo palabas ng Immemorial Forbidden Land. Ilang beses daw umikot ang gintong lalaki sa Immemorial Forbidden Land at nagalit niyang umungol. Marlan, halika rito at tanggapin ang iyong kamatayan. Ang kanyang boses ay napakalakas at malalim na kumalat, na nakakagambala sa kawalan ng daan-daang bilyong milya. Ang dahilan sa likod nito ay hindi nagtagal. Ang emisaryo ng lahi ng hayop ay pumunta sa Immemorial Forbidden Land na may utos na humihiling dito na sumali sa Beast City at maging subsidiary nito.
Akala nilang lahat ay nasa sobrang lalim ni Marlan. Gusto pa niyang isama ang mga ipinagbabawal na lupain. Ang Immemorial Forbidden Land ay medyo hindi gaanong mapanganib na ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos at mas mahina kaysa sa Fallen Divine Valley. Ngunit hindi pa rin ito maaaring maliitin. Gusto ni Marlan na sirain ang karamihan sa Sea of Chaos. At hindi rin niya bibitawan ang isang ito. Sa isa pang araw, may nakasaksi sa isang malaking, matandang pagong na naghuhukay mula sa dumi ng isa pang ipinagbabawal na lupain sa Sea of Chaos. Ang Heavenly Mysterious Forbidden Land. May isang matangkad na tabletang bato na nakabalanse sa likod ng matandang pagong. Ang tablet ay makapal at natatakpan ng mga bitek at lumot. Malinaw. Ito ay napanatili sa loob ng mahabang panahon. Sa gitna ng tableta, mayroong 8 orihinal na diagram na naglabas ng aura ng Primitive Supreme Enlightenment. Ang matandang pagong ay tumingin sa Beast City na may tame time na mukha. Mukhang gagawa ng gulo ang kumag na iyon. Isang beses ko na siyang sinampal. Ang hindi ko inaasahan ay lalakas siya at magsisimulang manggulo. Saglit na tumingin sa malayo ang matandang pagong. Umiling. At mamantong hininga. Ano? Tama ba ang narinig ko? Isang beses pinalo nitong matandang pagong si Marlan. Bulong ng ilan sa mga nilalang na nagdaraan. Sa ngayon, napakaingay ng Sea of Chaos. Parang may paparating na bagyo. Sa 3,000 malaki at maliit na universo, si Divine Swordsman at Santos ay nakatayo sa harapan na may mataas na bantay. Sina Parker, Althea, at ang iba pang mga banal na Diyos ay sumunod sa kanila sa hanay. Sa nakalipas na ilang araw, napansin ko ang ilang kakaibang grupo ng mga tao na dumarating sa paligid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Mukhang nandito sila para sa atin. Banggit ni Althea. Bilang tugon, lahat sila ay tumingin sa kawalan sa labas ng gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Maraming tao ang nagkakampo at nagpapatrolya sa paligid ng hangganan. Kanina pa sila nandoon at wala pa silang ipinakikitang kilo. Dapat ang mga tao mula sa lahi ng hayop, lahi ng demonyo, underworld, at novel court. Sabi ni Parker. Oo, tumanggo si Althea. Ang 4 na puwersa ay may natatanging katangian at madaling makilala. Sa Divine Corpse Palace, dagdag ni Divine Swordsman. Tumingin silang lahat sa kanina at nakita ang isang malaking palasyo na lumulutang doon. Naglalabas ng kakaibang aura. Nakabuo na sila ng matinding puot sa atin. Hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo natatalo. Ang landas na nag-uugnay sa Sea of Chaos sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ay seliado na. Mula ngayon, walang nilalang ang makakapasok at makalabas sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Napabuntong hininga si Santos. Humph! Sasalakayin ko sila. Sumimangot si Divine Swordsman at humakbang pasulong. Mula sa kanyang katawan, bumuhos ang walang katapusang aura ng espada at niyanig ang lupa sa kanilang paligid. Sir, huwag po kayong magpadalos-dalos. Buong oras na nilang pinaghahandaan ito at hinihintay kaming lumabas. Dapat nating i-save ang ating lakas at huwag makipagsapalaran. Pansamantala, sabi ni Santos, humakbang sa harap ni Divine Swordsman na nakataas ang mga kamay sa mapayapang paraan. Tumigil si Divine Swordsman. Alam ng Divine Swordsman na tama si Santos. Ang mga tao ng makapangyarihang puwersang iyon ay pampublikong nagkampo sa paligid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Na nangangahulugan na sila ay handa ng husto. Avatar lang ako, kahit na ako ay hindi kapani-paniwala sa mga kasanayan sa espada. Ako ay mas mahina kaysa sa aking tunay na katawan. Imposibleng mapatay ko ang lahat ng mga kaaway. Ang Divine Swordsman ay binigyan ito ng mahaba at mahirap na pag-iisip. Pag nawala ako, si Santos na lang ang makakalaban sa kalaban. Bagamat gagawin ni na Parker, Althea at iba pang premium grade divine gods ang lahat ng kanilang makakaya upang protektahan ang 3,000 malaki at maliit na mundo. Wala silang pagkakataon laban sa mga master ng antas ni Marlan. Pag-analisa niya, kung maibabalik ang tunay kong katawan balang araw, tiyak na papawiin ko silang lahat. Ang Divine Swordsman ay mariing nanumpa. Hinigpitin niya ang kanyang mga buko dala ng pagkadismaya.
Ang malakas na aura ng espada ay lumabas sa kanyang katawan. Napakalaki nito na nagawa nitong putulin ang walang laman. Kasabay nito, sa isang lihim na silid ng Beast City. Divine Swordsman. Sinira mo ang isa sa mga avatar ko. I will terminate yours in return. Hinahabol ko ang magulong langit na sanggol at ang magulong puno ng mundo. Hindi ako titigil sa pagsunod sa kanila. Pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Marlan Sithead. Maghintay lamang sa 3,000 malaki at maliit na universo. Si Marlan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Makapal na malademonyong fog ang gamulong. Hindi mabilang na mga anino ng mga hayop ang lumipad sa paligid at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Pakiramdam ni Marlan ay dumanas siya ng malaking kawalan. Una sa lahat, inalis ang magulong Heaven Baby na malaki ang ipinuhunan niya para likhain. Pangalawa, ang isa sa kanyang mga avatar ay pinatay ng Divine Swordsman. Bukod dito, dumanas din siya ng matinding pinsala sa Fallen Divine Valley. Nahirapan siyang tanggapin ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ibinuhos niya para umabot sa ganito. Nagkagulo ng ganoon. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay bumabagabag sa kanya araw at gabi. Madalas niya itong pinag-isipan kung kaya't nakahadlang pa ito sa kanyang paglilinang. Wala siyang nagawang pag-unlad. Kaya naman mas lalo siyang nadismaya nito. Ito ay isang mabisyo na ikot. Kaya naman, nanumpa si Marlan sa kanyang sarili na babayaran niya ang Divine Swordsman sa ginawa nito sa kanya. Samantala, sa bulwagan ng Divine Corpse Palace, Sir, kami ay isang malakas na puwersa sa dagat ng Chaos. Karamihan sa mga nilalang ay gagawa ng paraan upang maiwasan ang gulo sa atin. Ngunit sa pagkakataong ito, isa sa ating mga deputy leaders ang namatay sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Isa itong napakalaking insulto sa amin. Dapat nating ipaghiganti ang kanyang kamatayan. Ilang matatandang pangunahing miyembro ng Divine Corpse Palace ang naghahampas ng kanilang mga kamao sa mesa. Sila ay sumisigaw para sa paghihiganti. Siyempre babayaran natin ang mamamatay tao. Ito ang aming paraan upang sabihin sa lahat na walang dapat manggulo sa amin. Dapat nating panindigan ang katayuan natin sa hanay ng mga tao. Hindi na kailangang umiral ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ang Divine Swordsman na iyon ay dapat mamatay. Ang pinuno ng Divine Corpse Palace ay sumang-ayon sa kanyang mga tagapayo. Ilang makapangyarihang puwersa ang nakatutok sa 3,000 malaki at maliliit na universo. At pinaplano nilang wasakin ito. Buti na lang at nandoon ang Divine Swordsman at Santos. Sa kanilang malakas na presensya sa paligid. Wala sa mga puwersang ito ang nang-ahas na kumilos laban sa 3,000 malaki at maliliit na universo sa ngayon. Isang araw, sa wakas ay kumilos ang Beast City. Nagpadala sila ng malaking batalyon ng mga magsasaka upang salakayin ang Sky River Universe Community. Ang Sky River Universe Community ay isang makapangyarihang komunidad ng universo sa Sea of Chaos. Ang Sky River Universe Community ay binubuo ng mahigit 1,000 universo. At mahigit 6 na po sa mga ito ay mga high-grade na universo. Kabilang sa mga ito, higit sa 20 sa kanila ay magulong sinaunang kaharian. Napakabihirang para sa isang komunidad ng universo na magkaroon ng napakaraming mataas na uri ng universo at magulong sinaunang kaharian. Pinatunayan lamang nito kung gaano kakilakilabot ang pamayanang ito sa universo. Ang mga puwersa mula sa ibang mga universo ay hindi kailanman mangangahas na salakayin ito. Ang pinuno ng Beast City ay may iba't ibang iniisip sa kanyang isipan. Nakatutok ang mga mata niya sa lugar na ito. Boom! Biglang lumitaw ang ilang malalaking spatial teleportation channel sa paligid ng Sky River Universe Community. Maraming mga sundalo na nagmula sa isang demonyong aura ang lumabas sa mga channel. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng magagandang baluti na gawa sa tanso. Ang ilan ay may hawak na sibat, habang ang ilan ay may mga halberds. Makapangyarihan ang kanilang hukbo na sanay at malakas. Lahat sila ay nakasuot ng mamamatay tao sa kanilang mga mukha. Sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang mga sundalo ng mga tropa ay mula sa lahi ng hayop.
ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan at ang mga Diyos ng kadiliman. Ang hukbo ng Beast City ay nagmamarcha patungo sa kanilang destinasyon. Sa sandaling ang mga mamamatay tao na sundalo ay tumuntong sa kanilang lupain. Isang mesensinang kapaligiran ang agad na bomb-alot sa buong Sky River Universe community. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa pamayanang ito sa universo ay nanginginig nang makita ang makapangyarihang hukbo. Ang kanilang nagniningning na baluti at sandata ay nagmukhang hindi mapigilan ng hukbo. Isang napakalaking watawat ang nagwagayway sa gitna ng kanilang hukbo. Nagdulot ito ng malakas na hangin na naging sanhi ng malakas na pagyanig ng mga meteorite sa malapit. Sa bandila, nakasulat ang Beast City. Isang matandang miyembro ng lahi ng hayop ang lumabas sa hukbo ng Beast City. Nakasuot siya ng pulang balabal na sumasayaw sa hangin. Mga nilalang sa Sky River Universe community. Naparito kami para sakupin ka. Sumuko ka ba o hindi? Tanong niya na may bahid ng mukha. Natahimik ang Sky River Universe community. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Masyado ka nang lumayo. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng galit ng publiko sa Sea of Chaos? Isang galit na dagandong ang nagmula sa isang magulong sinaunang kaharian na matatagpuan sa Sky River Universe community. Siyempre, bilang isang mapagmataas na komunidad ng universo, wala silang intensyon na umatras sa laban. Sisingilan. Utos ng matanda na nakapulang balabal. Itinuro niya ang kalaban. Sinenyasan ang kanyang hukbo na umatake. Sa pamamagitan ng sigaw ng labanan. Ang mga tropang nasa likuran niya ay sumugod sa Sky River Universe community na parang isang torrent. Ang kanilang mga yapak ay naging sanhi ng buong magulong kawalan. At ang mga bituin sa malapit ay nanginginig ng malakas. Ang hukbo ng Beast City ay nagkalat at sinira ang lahat ng mga cosmos sa komunidad ng universo. Ang dati nilang mapayapang lupain ay naging isang larangan ng digmaan. Walang alinlangan. Ang mga tropa mula sa Beast City ay napakalakas at matapang. Ang hukbo ng Sky River Universe community ay hindi makakalaban. Ang mga tropa ng Beast City ay tila hindi magagapi. Sunod-sunod nilang pinatay ang mga katutubo. Kinatay at ninakawan nila ang lahat ng mahahalagang bagay. May bahid ng dugo ang dinadaanan nila. Ito ay isang kakilakilabot at trahedya na massacre. Oh my God! We advocate peace and have always been friendly. Why would we suffer this? Ang matatandang divine gods mula sa Sky River Universe community ay sumigaw sa kalangitan habang ang pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa kapas-palad na sitwasyong ito. Hindi nila karapat dapat itong madugong pandarambong. Gayunpaman, wala silang nakuha anumang tugon. Ang mga tropa ng Beast City ay nagpatuloy sa pagkitol ng mga inosenteng buhay. Hindi na makakayanan ang pinsala. Nagpasya ang kanilang mga pinuno na sa wakas ay itigil ito minsan at para sa lahat. Handa kaming sumuko. Sumigaw siya. Mula ngayon, magiging tapat tayo sa pinuno ng Beast City at magiging subsidiary force ng Beast City. Natakot ang mga nilalang sa Sky River Universe community. Lumuhad sila at sumuko sa kanilang kaaway. Humph! Huli na. Mula ngayon, ang lahat ng mga nilalang ng Sky River Universe community ay i-relegate sa mga alipin. Maglilingkod ka sa mga miyembro ng lahi ng hayop sa buong buhay mo. Ang sino mang tumatangging sumunod sa aking mga utos ay mamamatay. Walang pakialam na sabi ng isang commander mula sa lahi ng hayop habang siya ay lumipad sa Sky River Universe community. Ang kanyang pilak na baluti ay kumikislap na may malamig na metal na ilaw. At doon ay may dugo ng kanyang mga kaaway. Para siyang walang awa na mamamatay tao. Bagamat ang bilyon-bilyong nilalang sa Sky River Universe community ay nag-aatubili na sundin ang kanyang mga utos. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumaban o tumalikod. Maaaring mangahulugan ito ng isa pang hindi kinakailangang pagdadagdag ng dugo para sa kanila. Kaya naman, nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin sa pagkadismaya. At sumama sa anumang iniutos ng mga nanghuli sa kanila. Sa araw na iyon, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa labanan sa Sky River Universe community. Nagdulot ito ng sensasyon sa Sea of Chaos. Samantala, sa Fallen Divine Valley,
Ang asong lumalamon sa langit ay tamad na nagbabad sa araw sa burol na may magandang kapaligiran. Tumingin ito sa malayo. Hindi nakuha ng matandang bastard na iyon ang magulong langit na sanggol. At nawala ang kanyang avatar. Kaya nabaliw siya. Hindi ako makapaniwala na nailabas niya ang galit niya sa mga inosenteng nilalang. Siya ay talagang isang lalaking makitid ang pag-iisip. Bulong sa sarili ng asong lumalamon sa langit. Sa plaza, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged. Tahimik na pinipino ang dalawang sanggol sa kanyang katawan. Tumagal ito ng isang buwan. Boom! 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 Biglang nagtipon ang maitim na ulap. Kumikidlat at kumulog sa ibabaw ng plaza kung nasaan si Dustin. Magpapalusot na naman ako. Sigaw ni Dustin na ikinakunot ng mukha sa konsentrasyon. Tumangala siya sa langit sa itaas ng plaza. Hindi ka makakalusot. Pinaalalahanan siya ng estatwa sa pamamagitan ng kanyang soul sea. Master, alam ko, pinilit ni Dustin na pigilan ang pagpino sa dalawang sanggol sa kanyang katawan at simulan ang pagpigil sa kanyang aura. Sinubukan niyang sugpuin ang marahas na enerhiya sa kanyang katawan at ihiwalay ito sa magulong kawalan sa labas. Nobela. Boom! 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 Sa itaas ng parisukat. Kumikislap at gumagala na parang baliw ang makapal na mga kidlat na parang mga dragon. Nahulog ang Thunderstroke Doom. Sinusubukang hanapin ang target nito at ihinto ito. Ito ang pangalawang pagkakataon na naranasan ni Dustin ang Thunderstroke Doom pagkatapos niyang makarating dito. Nanginginig at pinagpapawisan ang kanyang katawan habang itinutulak lahat iyon pabalik. Umabot ng mahigit 1 oras bago nagpakita ng resulta ang kanyang mga pagsisikap. Ang marahas na enerhiya ay naging tamer at ang kanyang puso ay bumagal sa takbo nito. Ang kulog at kidlat ay naging mas tahimik at hindi gaanong agresibo at ang mga madilim na ulap ay nagkalat na naiwan sa likod ng asul na kalangitan. Sa huli, ang Thunderstroke Dome ay nawala ng walang bakas. Wow! Umiwas na naman ako. Bulalas ni Dustin na halos bumagsak sa lupa. Tandaan mo na ito ay simula pa lamang. Kailangan mong iwasan ang Thunderstroke Doom ng 79 na beses habang ikaw ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Saka ka lamang makikilala bilang isang banal na Diyos ng magulong vacuum ng walang hanggan. Ganap, at pinaka-orihinal na magulong vacuum. Kung mabaigo ka, kung gayon ikaw ay tiyak na mapapahamak na mapabilang lamang sa panahong ito. At sa kalawakan, ikaw ay mapabilang lamang sa magulong walang laman ng dagat ng chaos. Magsikap. Kailangan mong iwasan ang Thunderstroke Doom ng 81 beses sa kabuuan. Mas magiging mahirap na iwasan ang Thunderstroke Doom habang nagpapatuloy ka. Muling ipinaliwanag ng rebulto. Tinitiyak na naiintindihan ni Dustin ang kahalagahan. Alam ko, Master. I will try my best. Matigas na sagot ni Dustin. Ngayong alam na niya ang tungkol sa sikreto ng pagiging isang banal na Diyos ng magulong vacuum. Sisiguraduhin niyang susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makumplito ito. Guro, mayroon akong isang tanong. Ano ang pagkakaiba sa mga tuntunin ng lakas sa pagitan ng mga banal na Diyos ng magulong walang laman at ng magulong vacuum? Tanong ni Dustin. Well, may 3 pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila. Una, sa mga tuntunin ng lakas. Ang banal na Diyos ng magulong vacuum ay maaaring agad na patayin ang banal na Diyos ng magulong walang bisa kung sila ay nasa parehong kaharian. Pangalawa, ang haba ng buhay ng banal na Diyos ng magulong vacuum ay 1,000 o kahit 10,000 beses na mas mahaba kaysa sa banal na Diyos ng magulong walang bisa. Ang ikatlo ay ang pinakamahalagang punto. Tanging ang banal na Diyos ng magulong vacuum ay maaaring makilala ng ganap na magulong vacuum at maging isang Diyos ng kaguluhan balang araw. At ang banal na Diyos ng magulong kawalan ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataong ito. Paliwanag ng rebulto. I see. Salamat sa paliwanag mo. Kailangang ituon ni Dustin ang lahat ng kanyang atensyon sa pagiging banal na Diyos ng magulong vacuum. Magsisikap akong makamit ang banal na paggawa sa bawat kaharian. At gusto kong maging Diyos ng kaguluhan sa hinaharap. Sa sandaling ito, ang kalooban ni Dustin ay hindi mapapantayin. Great! Napaka-determinado mo. Puri ng rebulto. Guro,
Naging napakakomplikado ng sitwasyon sa Sea of Chaos. Si balak ni Marla na magsisimula ng digmaan at ngayon ang iba ay nagpasya na sa parehong bagay. Tumangala si Dustin at nakitang pumasok sa plaza ang asong lumalamon sa langit. Well, hindi naman problema yun. Kung tutuusin, normal lang. Ang Sea of Chaos ay naging mapayapa sa buong kalahating panahon. Ayon sa kalooban ng kaguluhan. Oras na para ito ay magiging magulo. Ang matinding katahimikan ay haantong sa kaguluhan. At pagkatapos ay magiging mapayapa muli. Ang mundo ay pinapatakbo sa bilog na ito. Mahinahong sagot ng estatwa. Guro, pakiramdam ko ay may nanunood sa Fallen Divine Valley. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Tama iyan. Sila ito. At ito ay hindi lamang ang Fallen Divine Valley. Babantayan nila ang bawat ipinagbabawal na lupain. Bawat puwersa. Bawat lahi, bawat mundo, at maging ang bawat komunidad ng universo sa buong Sea of Chaos. Hanggat hindi ako tuluyang nawasak, hindi nila ako pakakawalan. Mahinang bamantong hininga ang estatwa. Don't worry, hindi pa nila ako nahahanap. Hinahanap lang nila ang kinaroroonan ko kahit saan sila magpunta. Hanggat hindi ako aalis sa Fallen Divine Valley at huwag ilabas ang aking aura. Magiging maayos ako. Nagpatuloy ang rebulto. Nakikita ko. Master. Tumango ang asong lumalamon sa langit. Master. Darating ba ang iyong kalaban? Tanong ni Dustin. Oo. Wala nang tanong ngayon. Focus ka lang sa cultivation mo. Isang araw. Kapag malakas ka na, malalaman mo ang lahat. Utos ng rebulto. Sige. Sagot ni Dustin. Tahimik na ipinangako ni Dustin sa kanyang sarili na palagi siyang makikinig sa kanyang amo. Isang araw, maibabahagi niya ang mga alalahanin ng kanyang amo. Ngunit ngayon, kailangan niyang maglinang ng walang katapusan. May panahon na naisip ni Dustin na isa siya sa pinakamakapangyarihang magsasaka. Gayunpaman, nang maglaon, nakipag-ugnayan si Dustin kay Divine Swordsman. Ang asong lumalamon sa langit. Si Marlan, Gabriel, ang pinuno ng Underworld, at ang iba pang nagtanong sa mga master. Nang kahit na sa huli ay nakilala ni Dustin ang rebulto at kinuha ito bilang kanyang guro. Mas nagulat siya. Ito pala ay talagang walang katapusan ang paglilinaw. Sa tuwing naramdaman ni Dustin na sa wakas ay naging isa na siya sa pinakamalakas na magsasaka. Palagi niyang makikita na may mga malalawak na tao na kailangan niyang hanapin. Dustin, bilasan mo at dalisayan mo ang 2 sanggol sa iyong katawan. Pagkatapos ay maaari kang lumabas para sa isang pagsubok. Ang tunay na paglilinang ay hindi mangyayari sa pag-iisa. Kung palagi kang nagmumuni-muni sa sikretong silid, hindi magiging matatag ang iyong lakas. Mga pagsubok lang ang makakagawa niyan para sa iyo. Sa partikular, ang mga pagsubok na nagbabanta sa iyong buhay. Sabi ng rebulto. Nakikita ko, Master. Tumango si Dustin. Ito ay isang bagay na lubos na naunawaan ni Dustin. Dahil ginugol ni Dustin ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang sa mga pagsubok. Napino mo lang ang tungkol sa ikalimang bahagi ng 2 sanggol sa iyong katawan. Bilasan mo, udyok ng rebulto. Sige. Tumango si Dustin. Ngunit bago pa siya makapagsimulang muli sa paglilinaw, siya ay nag-ambala. Anak, ang iyong fallen immortal cosmos ay malapit ng maging isang high-grade universe. Ito ay isang mensahe mula sa magulong puno ng mundo. Talaga, ang galing. Sa pananabik na bumabalot sa kanyang mga ugat. Ipinaliwanag ito ni Dustin sa rebulto at umalis sa plaza sa isang iglap. Sa Fallen Divine Valley, natagpuan niya ang magulong puno ng mundo na lumulutang sa isang lugar sa itaas ng bundok. Ang Fallen Immortal Cosmos ay parang pugad ng ibon. Tumataas at bumabagsak sa kawalan. Napapaligiran ng umaagos na magulong ulap. Mayroong maraming purong enerhiya na dumadaloy patungo sa Fallen Immortal Cosmos at dumadaloy dito tulad ng isang ilog. Ito ang purong magulong enerhiya sa kaguluhan. Makikita na ang space barrier ng Fallen Immortal Cosmos ay patuloy na nagbabago. Pataas ng pataas ang kalidad nito at naging kulay ng jade. Ang Fallen Immortal Cosmos ay talagang malapit ng magbago sa isang high-grade universe.
Pinagsalikop ni Dustin ang kanyang mga kamay at naghintay. Maraming salamat dito. Hindi ko kailanman nahulaan na ang Fallen Immortal Cosmos ay bubuo ng mag-isa sa isang mataas na antas ng universo. Akala ko matatagalan pa, sabi ni Dustin sa magulong puno ng mundo. See, I told you before that the Fallen Immortal Cosmos will definitely become a high-grade universe. Now you believe me, right? Ang magulong puno ng mundo ay nakatayo ng buong pagmamalaki habang nagsasalita ito. Oo, tumango si Dustin. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso sa magulong puno ng mundo. Gusto mo bang malaman kung bakit nagkaroon ng napakabilis na pag-upgrade ang Fallen Immortal Cosmos sa isang high-grade na universe? Ito ay dahil ang Fallen Divine Valley ay puno ng mga advanced na batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Mas malaki sila kaysa sa naisip ko. Ang ilan sa mga batas ay mas maunlad pa kaysa sa mga nasa magulong walang laman na ito. Pagkatapos kong pumasok sa Fallen Divine Valley, nagkaroon ako ng pagkakataong maunawaan at maintindihan ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan dito. Araw-araw, sinasanay ko ang mga ito at sa ngayon, marami na akong napala. Ang Fallen Immortal Cosmos ay naliligo sa maraming mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan at pinangangalagaan at pinapakain ng mga ito araw at gabi. Kaya naman napabilis ang proseso. Paliwanag ng magulong puno ng mundo. Nakuha ko na. Tumango si Dustin at ngumiti. Alam na ang Fallen Divine Valley ay isang lugar na idinisenyo ng isang Diyos ng kaguluhan. At naglagay siya ng malaking halaga ng mga advanced na batas ng superior na kaliwanagan na kung hindi man ay bihira. Ito ay napakabihirang na maging ang magulong puno ng mundo ay nabigla sa mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan na natagpuan sa Fallen Divine Valley. Boom! Para bang pinuputol nito ang kanilang pag-uusap. Nagsimulang manginig ng marahas ang Fallen Immortal Cosmos. Ang laganap na enerhiya ay lumundag kung saan-saan. Hinihipan ang buhok ni Dustin palayo sa kanyang mukha. Ang mga maliliit na buhawi ay nabuo sa pamamagitan ng masasamang batas at winalis nila ang bawat sulok ng mundo. Pinunit ang mga puno at bato at inihagis ang mga ito. At muling nagbabago ang kulay ng space barrier ng Fallen Immortal Cosmos. Ang space barrier ay nagsimulang lumawak sa mabilis na bilis. Nagiging mas makapal at mas mahirap ay bypass. Nagbago din ang kulay nito sa light golden at pagkatapos ay naging dark golden. Higit pa riyan, ang walang katapusang magulong enerhiya ay hinayla patungo sa Fallen Immortal Cosmos na parang rumaragas ang alon ng dagat. Magtatagaumpe ako. Ang Fallen Immortal Cosmos ang magiging unang high-grade universe na nilikha ko. Wow! Sobrang proud ako sa sarili ko. Bulalas ng magulong puno ng mundo sa pananabik. Papasok ako sa loob at tingnan kung ano ang nangyayari. Puno ng labis na pananabik. Agad na sumikat si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Agad siyang tumago sa space barrier ng Fallen Immortal Cosmos. Nang mapunta siya sa lupa. Ang espasyo ng Fallen Immortal Cosmos ay napuno ng napakalaking espiritual na enerhiya. Sa buong paligid niya, kumapal ito hanggang sa natabunan siya ng mahinang fog. Sa buong panahon, dumarami rin ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa Fallen Immortal Cosmos. Ang mga kamangha-manghang pagbabago ay nagaganap sa bawat kontinente ng bawat mundo at bawat bituin. Parang nangyari ang tagsibol. Sa buong paligid niya, nagsimulang mamukadkad ang hindi mabilang na mahal at bihirang banal na mga bulaklak at halaman na nagbukas ng kanilang mga mukha sa maliwanag na araw. Ang mga bundok ay lumago at ang mga ilog ay bumubula. Agresibong kumulo. Ang ilan sa mga bundok ay humiwalay pa sa lupa at lumipad sa himpapawid. Lumutang sila sa hangin at naging mga bundok na may banal na kapangyarihan. Maraming naglalakihang Earth Dragon ang dumulas at naglakbay sa ilalim ng lupa. Gumawa sila ng mga bagong tunnel at hinubog ang lupa sa itaas nito. Lahat ng bagay sa Fallen Immortal Cosmos ay nakakaranas ng malaking pagbabago. Ang lupa, bundok, kapatagan, disyerto, at lahat ng natural na elemento ay umaangat sa mas mataas na antas. Hindi makapaniwala si Dustin. Ang kanyang mga mata habang nasasaksihan ang lahat ng nangyari. Siyempre, hindi lang siya ang may buhay na nakapansin sa mga pagkakaiba.
Anong nangyayari? Ang ating universo ay umuusbong sa isang nakatataas. Kalahating araw na lang. Ngunit ang espiritual na enerhiya sa fallen immortal cosmos ay tumaas ng higit sa 1,000 beses. Mayroong labis na espiritual na enerhiya ngayon. Magaling yan. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa espiritual na enerhiya na kailangan para sa aking paglilinang sa hinaharap. Nakagawa ako ng breakthrough. Nakalusot ako. Hindi ako pinanganak bilang talento at wala akong matibay na pundasyon. Iniisip ko noon na ang aking paglilinang ay limitado sa mababang antas at walang paraan upang makamit ang gusto ko. Ngunit ngayon, naintindihan ko kaagad ang mga kasanayang kailangan ko at nakakuha na ako ng isang pambihirang tagumpay. Ang mga benepisyo ay inilapat na sa universo at sa lahat ng mga naninirahan dito. 1/3. Maaabot nilang lahat ang mga bagong taas na hindi nila naisip dati. My gosh! I'm going to have my apotheosizing doom. Hindi ako makapaniwala. Magiging Diyos na ako. Naningkit ang mga mata ni Dustin nang marinig iyon. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumitaw sa kawalan ng fallen immortal cosmos. Sa itaas ng kanyang ulo, ang makapal na ulap ay natipon at nag-iikot na parang isang kawan ng mga itim na dragon. Kumikislap ang kidlat na may nakasisilaw na ningning at isang mapanirang aura ang lumamon sa mabituing kalangitan. Tama siya. Ito ay ang apotheosizing doom. Bulalas ni Dustin. Alam niya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi alam ni Dustin kung sino ang matanda. That is Cole. He's a senior cultivator in our fallen immortal cosmos. Matagal na siyang nilinang. Hindi mo pa siya nakita dahil halos ermitanyo ang kanyang pamumuhay. Sa halos buong buhay niya. Hindi pa siya lumahok sa mga laban o pakikibaka sa fallen immortal cosmos. Sa karamihan ng mga tao, hindi siya nag-e-exist. Iilan lang na nilalang ang nakakakilala sa kanya. Hindi ko naramdaman ang pag-iral niya hanggang sa naabsorb ko ang orihinal na energy essence ng fallen immortal cosmos. Hindi ko inaasahan na makakamit niya ang isang pambihirang tagumpay at magiging isang Diyos pagkatapos ng pag-upgrade ng fallen immortal cosmos. Marami na siyang nakinabang sa pagkakataong ito. Paliwanag ni Kevin. Napansin na niya ang pagbabalik ni Dustin at natutuwa siyang makita ito pabalik. Nakita ko. Interesting yun. Wala akong ideya na may napakababang martial arts master sa ating fallen immortal cosmos. Siya ang unang taong makakalusot at maging Diyos dito. Sana ay matagumpay niyang maipasa ang kanyang apotheosizing doom. Halika na. Gusto kong manood. Sabi ni Dustin habang humahakbang. Sumunod naman sa kanya si Kevin. Leader Dustin. Master Kevin. Natahimik na si Cole pagkatapos ng kanyang unang ecstasy at naghahanda na siyang malagpasan ang kanyang apotheosizing doom. Gayunpaman, nagulat siya nang makita niyang papalapit sa kanya sina Dustin at Kevin. Napakahalaga nila dito at isa siyang ermitanyo na walang pakialam. Dahil dito, agad na tumaas ang kanyang sentido. Alam niyang magiging mahirap para sa kanya na matagumpay na makalusot sa apotheosizing doom kapag nakikialam sina Dustin at Kevin at pinigilan siya. Huwag kang mag-alala sa amin. Mag-focus ka na lang sa apotheosizing doom mo. Babantayan kita, sabi ni Dustin sabay likod ng mga kamay. Bantayan mo ako. Nobela. Natigilan si Cole. Salamat. Pinuno Dustin. Salamat, Master Kevin. Kung ako ay mapalad na maging isang Diyos, gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan ang fallen immortal cosmos. Huminga ng malalim si Cole at yumuko sa kanilang dalawa. Natutuwa silang matuklasan na siya ay isang tapat na tao. Oo, naiintindihan ko. Huwag mag-alala tungkol sa iba pa. Mag-focus ka na lang sa kailangan mong gawin ngayon. Sabi ni Dustin sabay tango. Sige, maraming salamat. Tumango si Cole at naghanda upang lampasan ang kanyang apotheosizing doom. Ilang sandali pa, ang mga kidlat na kasing laki ng mga halimaw sa dagat ay nahulog mula sa langit. Nag-shower sila sa matanda na parang talon. Nagsimula na ang apotheosizing doom ni Cole. Ang pag-upgrade ng cosmos ay isang mahalagang kaganapan para sa lahat ng mga nilalang sa cosmos. Ang fallen immortal cosmos ay nagsimula pa lamang na mag-evolve.
At mayroon ng mga nilalang na nagkakaroon ng mga pambihirang tagumpay at ito ay nasa kalagitnaan pa lamang ng pagpasok sa isang banal na Diyos. Ito ay mangyayari ng higit pa sa hinaharap. Hindi ba exciting? Komento ni Kevin na nakangiti ng malawak. Siyempre, ang Fallen Immortal Cosmos ay magiging isang high-grade universe. Ang isang mataas na uri ng universo ay tiyak na mag-aalok ng higit pang mga pagkakataon para sa mga naninirahan dito na maging mga Diyos. Magkakaroon ng higit pang mga Diyos sa Fallen Immortal Cosmos. Confident na sabi ni Dustin. Habang si Cole ay nakaharap sa apotheosizing doom. Ang Fallen Immortal Cosmos ay sumasailalim sa pag-upgrade. Ang kalidad ng buong cosmos ay pinabuting. Ang bawat nilalang sa cosmos ay sumambulat sa kagalakan ng malaman nila na ang kanilang mga talento at potensyal para sa paglilinang ay sa wakas ay mapapahusay. Habang abala silang lahat sa pag-iisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Nag-isip sandali si Dustin at inihanda ang sarili para sa isang maikling talumpati. Bumantong hininga siya at tumikim bago nagsalita. Hello, everyone! Gumamit siya ng omnipotent skill para ihagis ang kanyang imahe sa hangin para makita ng lahat ng nasa cosmos. Hoy! Tingnan mo, si Leader Dustin. Daan-daang milyong mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos ang natuwa nang makita ang projection ni Dustin. Malinaw na ang katanyagan ni Dustin ay kumalat na sa buong cosmos. Kahit na ang mga nasa mortal na mundo ay alam na si Dustin ay isang pinakamataas na pag-iral na nagtanggol sa cosmos. Hindi mabilang na mga mortal ang nagtayo rin ng maraming templo para sambahin siya. Hindi na kailangang sabihin. Alam ng lahat sa Immortal Endworld ang kanyang pangalan. Itinuring nila siya bilang isang mahusay na bayani na siya ay naging isang alamat. Napatingin ang lahat sa kanyang imahe. Ilang masugid na tagahanga ang tumawag sa kanyang pangalan. Habang ang ilan ay lumuluha pa. Nang makita ito, tumawa si Dustin at mukhang nakasimangot. Muli siyang bumantong hininga at mahinang nagsalita. Guys, umayos na kayo. Alam kong excited kayong lahat. Kaya gagawin ko ito ng mabilis. Nang marinig ng lahat ang kanyang boses, natahimik ang buong cosmos. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay matalim na nakatitig sa imahe ni Dustin. Ngayon ay isang malaking araw para sa ating Fallen Immortal Cosmos. Tulad ng alam mo. Nasa proseso kami ng pag-upgrade sa kalidad ng ating cosmos. Ngayong malapit na tayong matapos. Malapit nang maging high-grade universe ang ating cosmos. Sa lalong madaling panahon, lahat ng iyong mga talento at potensyal ay lubos na mapapabuti. Marami sa inyo ang magiging bihasang magsasaka. At ang ilan ay maaaring maging matapang na master. Lahat ay maaaring maging isang magsasaka. Oo. Kahit na ang mga mortal ay maaaring maging mga magsasaka dahil ang isang mataas na uri ng universo ay isang magandang lugar upang simulan ang iyong paglilinang. Ngayon ay talagang isang malaking araw para sa ating lahat. Ang aking pag-asa ay maaari ninyong pahalagahan ang pagkakataong ito upang magsikap at pagbutihin ang inyong lakas. Tinapos ni Dustin ang kanyang talumpati na may kaakit-akit na ngiti. Malinaw na narinig siya ng bawat nilalang sa universo. Nang matapos siyang magsalita, naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. Mabuhay si Leader Dustin. Mabuhay si Leader Dustin. Magtiwala ka, Leader Dustin. We swear that we will cultivate harder to become stronger. Ang mga nasasabik na boses ay umalangaw-ngaw saan man sa universo na yumanig sa buong kalawakan. Sa puntong ito, ang pag-upgrade ay malapit nang matapos. Nagsimulang punan ng gintong liwanag ang bawat pulgada ng universo. Ang espiritual na enerhiya ay napakakapal na ito ay nakabuo ng puting fog. At ang mataas na antas ng mga batas ng pinakamataas na paliwanag ay kumalat sa kalangitan. Sa isang sandali, ang buong sansinukob ay nagmukhang advanced at superior. Hinahangaan ni Dustin ang tanawing ito nang biglang lumitaw ang magulong puno sa mundo at tumabi sa kanya. Hoy, brat! Tapos na. The Fallen Immortal Cosmos is now a high-grade universe. Sabi ng magulong puno ng mundo habang buong pagmamalaki nitong sinuri ang cosmos. Ito ang kauna-unahang high-grade universe na nilikha ko. Ha! Ang ganda ng universe. Ang magulong puno ng mundo remarked. Tila nasiyahan ito sa sarili nitong gawain.
Nang lumingon si Dustin sa puno. Napakunot ang noo niya. Teka, bakit pakiramdam ko may kakaiba sa'yo? Ang aura na inilalabas mo ay mas misteryoso at makapangyarihan kaysa dati. Biglang sabi ni Dustin habang pinagmamasdan niyang mabuti ang puno. Aba, salamat sa pagpansin. Nakinabang ako sa paglikha ng high-grade universe na ito. Ang aking lakas ay nadagdagan ng husto. Ito ay talagang isang paraan para sa akin upang linangin. Alam mo ba, tugon ng magulong puno ng mundo. Nakita ko. That's great. Tumango si Dustin habang nakangiti sa puno. Dustin. Biglang bumungad sa akin ang tatlong mapang-akit na babae. Nagmamadali sina Caroline, Ivy, at Sue patungo sa Dustin. Dustin. Pakiramdam ko ay malapit na akong gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sabi ni Caroline na may kagalakan. Ang matamis niyang ngiti ay nagpainit sa pakiramdam ni Dustin. Ganon din tayo. Pasiga na bulalas ni Ivy at Sue. Mukhang excited silang lahat. Sa pagtingin sa kanila, napansin ni Dustin na may kakaiba sa kanila. Pakiramdam niya ay naging mas sophisticado sila. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman niya na sila ay nasa pinakamataas na yugto ng Divine Realm. Sa sandaling gumawa sila ng mga tagumpay. Sila ay magiging mga banal na Diyos. Well, you're all really talented. Konting cultivation na lang at magiging kasing lakas mo ako. Hindi nakakagulat na maaari kang gumawa ng pag-unlad sa isang maikling panahon. Komento ni Dustin. Hoy, huwag mo kaming maliitin. Siguradong magiging mas malakas kami sa iyo balang araw. You'll see. Sue snapped back and pouted. Narealize niya na tinutokso sila ni Dustin. Dustin, kapag naging divine god na tayo, matutulungan ka na namin. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Tumango si Caroline habang masuyong nakatingin sa kanya. Para siyang asawang hindi kayang makitang nahihirapan ang asawa. Laging inaako ni Dustin ang responsibilidad na bantayan ang fallen immortal cosmos ng mag-isa. Sa kadahilanang iyon, nais ni Caroline na ibahagi ang pasanin sa kanya balang araw. Haha, nagawa ko na rin sa wakas. Isa na akong banal na Diyos ngayon. Out of the blue, isang maingay na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Nakita nila si Cole na papunta sa kanila. Lumalabas na nalampasan niya ang apotheosizing doom at naging preliminary grade divine god. Matagal nang nabuhay si Cole at buong buhay niyang nililinang. Sa kabuuan, siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang dahilan kung bakit hindi siya naging banal na Diyos ay dahil sa kalidad ng cosmos. Kung sasabihin ang katotohanan, ang fallen immortal cosmos noon ay bastos. Nang maglaon, dumaan ito sa mga pag-upgrade mula sa mababang grado hanggang sa gitnang baitang cosmos. Kahit noon pa man, umuunlad na siya sa tuwing ina-upgrade ang cosmos. Ngayon na ito ay naging isang mataas na uri ng universo. Siya ay gumawa ng mabilis na pag-unlad. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sa wakas siya ay naging banal na Diyos. Congratulations! Nakangiting lumingon sa kanya si Dustin. Haha, hindi mo kailangang maging formal. Leader Dustin, huwag kang mag-alala. Ako ay isang katutubong ng fallen immortal cosmos. Kung may mangyari man dito, babalik ako at tutulong sa pagresolba ng problema. Bulalas ni Cole at tumawa ng malakas. Siya ay kumikilos tulad ng isang mahusay na master. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Dustin. Kahit na siya ay mukhang medyo masigasig. Siya ay tunog ng kaunti. Sa tingin ba niya ay mas mataas siya sa lahat ng tao sa paligid? Pagbilang ni Dustin. Oh, ganun ba? Anong balak mo? Nobela. Nakangising tanong ni Dustin. Well, I have spent my whole life here in this cosmos. Ngayon na sa wakas ay naging banal na Diyos na ako. Oras na para maglakbay ako sa Sea of Chaos para palawakin ang aking abot tanaw at lumakas. Ang fallen immortal cosmos ay napakaliit para sa akin ngayon. Giit ni Cole at itinaas ang kanyang ulo. Masasabi niyang hindi niya natutuwa si Dustin sa kanya. Ganun pa man, wala siyang pakialam. Naisip niya na dahil ka-level niya si Dustin, wala nang dapat ikatakot sa kanya. Gayun pa man, sinubukan niyang maging magalang para maiwasan niyang magalit si Dustin.
Ano ang sinabi mo? Masyadong maliit para sa iyo ang fallen immortal cosmos. Hindi napigilan ni Dustin ang pagtawa habang paulit-ulit ang sinabi ni Cole. Pagkatapos ng lahat, ang isang mataas na uri ng universo ay napakapopular at pinagnanasan sa dagat ng Chaos. Ito ay kung saan ang mga banal na Diyos ng iba't ibang antas ay sadyang piniling manirahan. Sa pangkalahatan, ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay automatikong mahikayat na pumasok sa anumang mataas na antas ng universo upang mabuhay at maglinang. Gayunpaman, si Cole ay naging isang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit siya ay naglakas loob na pababain ang halaga ng fallen immortal cosmos. Masyado siyang mayabang at ignorante sa totoong mundo. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kung ang fallen immortal cosmos ay hindi na-upgrade sa kasalukuyang katayuan nito, naging divine god ka ba sa simula pa lang? Tanong ni Dustin na nakadiretso ang mukha. Well, hindi. Hindi sana ako naging divine god kung ganoon. So, anong gusto mong sabihin? Bahagyang nakaramdam ng pag-aalinlangan si Cole nang sagutin niya ang tanong ni Dustin. Sabay inis niya sa pagtatanong ni Dustin. Kung tutuusin, isa na siyang divine god ngayon at ka-level din ni Dustin. Naisip niya na mas dapat siyang respetuhin ni Dustin. Hayaan mo akong ituwid ito dahil mukhang hindi mo naiintindihan. Tama ka nang sinabi mo iyan habang nag-upgrade ang cosmos. Nakatulong ito sa iyo na maging mas malakas, na nagpapahintulot sa iyo na sa wakas ay maging isang banal na Diyos. Kaya, nangangahulugan ito na kung hindi dahil sa cosmos, nasa divine realm ka pa rin. Kaya, may balak ka bang gumawa ng isang bagay upang mabayaran ang cosmos? Kung kailangan ka nito, mananatili ka ba at ipaglalaban mo ito? Tanong ni Dustin sa kanya nang walang sugarcoating. Hindi ko maintindihan ang logic mo. Gayunpaman, desisyon ko kung mananatili ako o aalis sa fallen immortal cosmos. Wala kang karapatang makialam dyan. Sapat na chit-chat, aalis na ako. Parang naiinip si Cole. Kaya't ikinaway niya ang kanyang manggas. Tumalikod. At naglakad palayo. Siya ay sumugod patungo sa magulong kawalan sa labas ng fallen immortal cosmos at determinadong umalis. Sa isip niya, wala siyang utang sa fallen immortal cosmos. Bukod dito, hindi karapat-dapat sa cosmos ang isang tulad niya na manatili dito. Sa katunayan, nang siya ay naging isang banal na Diyos, siya ay naging mas mayabang. At kahit na nagsimulang hamakin ang fallen immortal cosmos. Haha, what an ungrateful bastard. Ako ay nagtrabaho ng husto upang i-upgrade ang cosmos. Umaasa na ang isang grupo ng malalakas na mandirigma ay babangon mula dito upang protektahan ito at palakasin pa ito. Tapos pagkatapos mong maging divine god, gusto mo na lang umalis ng ganyan. Walang libre sa mundo. Sa wakas ay nairita si Dustin sa mga tugon ni Cole. Mabilis siyang kumilos at sumulpot sa harap ni Cole sa isang iglap para harangin ang kanyang dinadaanan. Whoosh! Pagkatapos, bigla siyang naglabas ng malakas na aura na agad na sumugod kay Cole. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mo akong guluhin. Galit na galit si Cole sa ginawa ni Dustin. Hindi kita pipilitin na manatili. Ngunit kung pipilitin mong umalis, kailangan kong gawing muli ang iyong cultivation base sa Divine Realm. Pagkatapos, wala kang kinalaman sa fallen immortal cosmos. Sigaw ni Dustin sa malamig na boses. Ha! Nakipag-away ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Napaungol si Cole sa galit. Cole, don't be stupid. How dare you speak like that to Leader Dustin? Cole, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ipapahiya mo lang ang sarili mo. Sinaway ng mga tao sa paligid si Cole habang pinagmamasdan ang umuunlad na eksena sa mabituing kalangitan ng cosmos. Ang mga matataas na pinuno ng fallen immortal cosmos ay nagsimulang magpakita ng isa-isa at nagtipon sa lugar. Ha! Huwag mong sabihin kung anong gagawin ko. Pinalis ni Cole ang lahat ng sinabi nila at itinoon na lang niya ang mga mata kay Dustin na may mapanuksong ngisi. Boom! Nang makitang determinado si Cole na labanan siya, kumilos si Dustin nang walang pag-aalinlangan. Nobela, napakasimple lang ng galaw niya. At medyo parang bata.
Iniunat niya ang isang daliri at dahan-dahang itinuro si Cole. Whoosh! Ang kanyang daliri ay patuloy na lumaki. Nagiging isang malaking haligi na patuloy na sumusulong patungo kay Cole. Kasabay nito, ang walang katapusang mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan at pagbabago-bago ng enerhiya ay patuloy na kumakalat, na nagpapakawala ng isang nakakatakot na presyon ng enerhiya. Sa ilang sandali, malinaw na naramdaman ni Cole na ang aura na nagmumula kay Dustin ay parang isang higanteng halimaw na sabik na suntukin siya. Agad niyang naramdaman ang panginginig na damaloy sa kanyang gulugod. At hindi niya namamalayan na gustong tumakas. Nang makita ang malaking daliri ni Dustin na papalapit sa kanya, napagtanto niya na ito ay labis na banta. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang kumilos, napansin niyang hindi siya pinapayagan ng kanyang katawan. Namula na ang mukha niya at nagsilabasan na ang mga ugat niya pero parang naparalisa ang buong katawan niya. Tila, ang kanyang katawan ay madaling nakulong ng mga kakilakilabot na batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Kahit noong si Dustin ay nasa Divine Realm pa sa mga tuntunin ng vital energy. Ang kanyang pisikal na katawan ay kasing lakas na ng mga preliminary grade na Divine Gods. Kaya niyang lumaban ng pantay-pantay sa kanila at madaig pa sila. Sa kasalukuyan, sa wakas siya ay naging isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos sa mga tuntunin ng vital energy. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kanyang kabuoang lakas, nasa antas na siya ngayon ng isang medium grade na banal na Diyos. Kaya niyang patayin ang mga ordinaryong medium grade. Sa kabilang banda, si Cole ay isang bagong preliminary grade na banal na Diyos. Hindi na kailangang sabihin, siya ay masyadong mahina para kay Dustin. Ito ay katawa-tawa na Cole kahit na maglakas loob upang labanan laban sa Dustin sa kanyang kasalukuyang estado. Madali siyang napipigilan sa isang daliri lang ni Dustin. Ano ba? Paano ito posible? Isa ka lang preliminary grade divine god tulad ko. Paano ka naging makapangyarihan? Baka sa mga mata ni Cole ang takot. He was totally incapacitated and helpless sa harap ng malapiler na daliri ni Dustin na panay ang palapit sa kanya. Sinubukan niya ang lahat, ngunit wala siyang magagawa. Nagpapanik na siya ngayon habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Sa wakas, halos dumampi na ang daliri ni Dustin sa ulo ni Cole. Kasabay nito, ang mga daloy ng mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumitaw at naging makapal na clanging chain na patuloy na nakakabit sa katawan ni Cole. Basag! Nagsisimula ng bumagsak ang katawan ni Cole dahil sa sobrang pressure. Siya ay unti-unting dinudurog at naidideform ng kahanga-hangang kapangyarihan ng batas, na lumikha ng ilang bitek sa buong katawan. Nagsimulang bumulwak ang kanyang dugo habang naghihiwa-hiwalay ang kanyang laman. Maririnig din ang mga tunog ng kanyang mga buto. Kung ito ay magpapatuloy, ang buong katawan ni Cole ay magiging puwang na lamang ng laman at dugo sa loob ng ilang segundo. Sir, patawarin mo ako. I give up. Gumugol ako ng napakaraming taon sa paglilinaw para lamang maabot ko ang antas ng isang banal na Diyos. Iligtas ang aking buhay. Sa wakas ay nasaran ng loob si Cole at nagsumamo para sa kanyang buhay. Sa wakas ay napagtanto niya na kahit na silang dalawa ay parehong preliminary grade na divine gods. Ang agwat sa kanilang lakas ay libo-libong milya ang pagitan. Marahas siyang nanginginig sa ini-imagine niya na hindi niya kayang lampasan ang isa sa mga daliri ni Dustin. Sir, I swear with my life that from now on, I will stay in the fallen immortal cosmos at poprotektahan ito sa abot ng aking makakaya. Susundan kita at hinding-hindi ko sasalungat sa iyo. Nagpatuloy si Cole sa paghingi ng awa ni Dustin. Sa mahalagang sandali na ito, naramdaman niyang halos lalamunan na siya ng kamatayan. Alam niyang anumang segundo, maaaring wakasan ni Dustin ang kanyang buhay. Ngayong matagal ka nang nabubuhay, dapat mong malaman na palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Ikaw ay naging banal na Diyos. Alamin ang iyong lugar at huwag masyadong mayabang. Marami ka pa ring mga bagay na nasa unahan mo. Siguraduhing yukit sa iyong isipan ang aking sasabihin. Sa iyong kasalukuyang lakas, wala ka kung iiwan mo ang fallen immortal cosmos. Baka lumala pa ang sitwasyon mo. Sa karamihan ng mga high-grade universe, ang mga preliminary grade na divine god ay mga ordinaryong master lang.
Wala silang espesyal. Mayroong medium grade at premium grade na mga divine god sa mga lugar na iyon. Ngunit kung mananatili ka rito at tapat sa fallen immortal cosmos, kailangan mong maging isa sa pinakamakapangyarihang master. Iyong pasayahin ang iyong sarili sa maraming resulta. Ikaw ay igalang at tatangkilikin ang mataas na katayuan. Alam mo ba na isang panaginip para sa isang preliminary grade na banal na Diyos na magkaroon ng mataas na katayuan sa isang mataas na grado na universo? Kaya naman sobrang katawa-tawa ang pagtingin mo sa fallen immortal cosmos. Para kang bata na gustong magpanggap na matanda. Masyado ka pa ring ignorante sa mundo. Seryoso siyang tinuruan ni Dustin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Cole na manginig ng husto. Muntik na siyang mapaiyak. Sa wakas, nagsisi siya at natutunan ang kanyang leksyon. Dahil sa sinabi niya, dapat totoo. Sa simula, naramdaman ni Cole na sa wakas ay naging banal na Diyos. Maaari siyang maging superior sa napakarami. Gawin ang anumang gusto niya. At maging isa sa pinakamalakas na grupo ng mga master sa 3,000 malaki at maliliit na universo. O kahit sa loob ng Sea of Chaos. Pero ngayon, sa wakas naintindihan na niya. Lahat ng inaasahan niya ay napatunayang mali. Isa lamang siyang preliminary grade na banal na Diyos. Sa lahat ng banal na Diyos, isa lamang siya sa pinakamahina. Kung hindi lang siya naging mayabang kay Dustin, tiyak na magkakaroon siya ng mataas na status sa fallen immortal cosmos sa darating at magiging isa sa mga nangungunang figure sa isang high-grade universe. Gaano karaming mga preliminary grade na banal na Diyos ang makakakuha ng lahat ng mga tagumpay na ito? Gayunpaman, huli na upang pagsisihan ito. Leader Dustin, kasalanan ko ang lahat. I was so reckless. Iligtas ang aking buhay. Pawis na pawis ang pakiusap ni Cole habang pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig habang gumagapang sa mabituing kalangitan. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang una ay ang pumatay sa akin. Ang pangalawa ay ang buksan sa akin ang iyong soul sea. Magtatak ako ng marka sa iyong pagtatalaga sa kaluluwa. At mula ngayon, gagawin mo ang anumang hiling ko sa iyo. Matigas na boses ang sagot ni Dustin. Malamig niyang tinitigan si Cole habang nakalagay ang mga kamay sa likod. Naghihintay ng sagot nito. Leader Dustin, handa akong buksan ka sa soul sea ko at sundan ka mula ngayon. Saglit na nagkalkula si Cole sa kanyang isip at alam niyang wala siyang paraan para makatakas. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at walang magawang pumayag sa pangalawang kondisyon. Matapos sumuko kay Dustin, sa wakas ay isinuko ni Cole ang kanyang soul sea. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, maraming pulang sutla na sinulid ang nagsimulang sumabog sa soul sea ni Cole. Ito ay ang lihim na kasanayan na tinatawag na puppet strings. Ang mga hibla ng mga pulang kwerdas ay gumagalaw sa umiikot na galaw at nagpaikot-ikot sa buong paglilinis ng kaluluwa ni Cole. Sa isang saglit lang, ang mga mata ni Cole ay nagsimulang magbago mula sa isang pilit na titig sa isang tingin ng pagsuko. Nagpakita na siya ng masunurin at magalang na ekspresyon. Ang ganitong uri ng pagsunod at paggalang ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tunay na naging amo niya si Dustin. Mula ngayon, makikipagtulungan ka kay Master Kevin para mapanatili ang kaayusan ng fallen immortal cosmos. Tutulungan mo ang higit pang mga nilalang na maging mga Diyos at dagdagan ang kabuoang lakas ng ating fallen immortal cosmos. Oo, Master, sunod-sunod na sabi ni Cole habang nakatitig sa mga mata ni Dustin. Pagkatapos kong maging banal na Diyos, ang aking mga katangian na pakiramdam ay bumuti ng husto. Gamit ang puppet string skill. Maaari ko talagang gawing alipin ko ang isang preliminary grade na banal na Diyos. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili na siya ay lubos na nasisiyahan sa resulta. Nobela. Sa totoo lang, gusto lang niyang subukan at tingnan kung kaya niyang gawing alipin si Cole o hindi. Hindi niya inaasahan na talagang gagana ito. Guru, this time. Tawag ni Violet habang tumatakbo papunta sa gilid ni Dustin. Dumating na rin ang gnome. Ang Divine Silkworm, at ang mga kaibigan ni Dustin. Violet, Gnome, at Little Divine Silkworm. Lahat kayo ay Panginoon ng Divine Realm ngayon. Napakahusay. Pumalakpak si Dustin sa sarap.
Karamihan sa mga matandang kaibigang ito na nakipagsapalaran sa kanya ay nasa Divine Realm na. Kung ginawa lang nila ito noong nakaraan, sila ay kabilang sa pinakamakapangyarihang pag-aral sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Tinatawanan mo lang ba kami? Isa kang banal na Diyos na nakatingin sa amin mula sa itaas. Sabi ng gnome na nakapout. Master, miss na miss ka na ng pamilya mo. Bakit hindi ka bumalik para makita sila? Biglang suhestyon ni Violet sabay kamot sa baba. Well, sige. Sabay na tayong bumalik. Nakangiting tumango si Dustin. Dahil nabanggit ito ni Violet. Gusto ni Dustin na bumalik para bisitahin ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa isang kisap mata ng manggas ni Dustin, nawala ang lahat ng nilalang sa mabituing kalangitan. Gumamit siya ng Special Omnipotent Skill para maglakbay at maabot ang kalangitan sa itaas ng Flame Holy Land sa Immortal Endworld. Hindi nagtagal. Ang Flame Holy Land ay binomba ng isang grupo ng mga bisita. Inanyayahan ni Dustin sina Caroline, Ivy, Sue, at Violet at dinala sila sa bundok kung saan nilinang ng kanyang mga magulang para bisitahin sila. Talagang nagulat si Dustin nang malaman na nakarating na ang kanyang ina sa Emperor Realm. Ang pag-unlad na ito ay napakalaki. Ilang sandali pa lang. Ngunit marami na siyang naabot. Nay, mukhang mas mahusay ang talento mo sa martial arts kaysa sa akin. Nakangiting sabi ni Dustin habang naka-cross arms. Siyempre, ikaw ang anak ko. Baka naman sa akin namana ang talent mo. Kahit na mas maganda ang talent ko kaysa sa iyo. Ano ang kakaiba doon? Tanong ng nanay ni Dustin habang nakangiti ito pabalik ng nanunukso. Ahem. Paano naman ako? Anak ko rin si Dustin. Paanong hindi ako kasing talino yung dalawa? Parang hindi nasisiyahan si Clement nang marinig ang kanilang mga salita. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Pabirong pinandilatan ng ina ni Dustin si Clement. Sa patuloy na pagpapabuti ng kanyang cultivation. Ang ina ni Dustin ay mukhang mas bata at mas bata. May hawig na siya sa isang teenager girl sa kanyang hitsura. Ang bawat kilo at ngiti niya ay nagniningning ng dignidad at kagandahan. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang cultivator, mas nagiging mas mahaba ang kanilang buhay. Dahil siya ngayon ay nasa Emperor Realm na may tagal ng buhay na libo-libong taon. 12-12 taon ng kanyang tunay na edad ay bata pa kung isasaalang-alang ang kanyang buong buhay. Nagbabata na rin sina Clement at Chad. Ang 3 miyembro ng pamilya ni Dustin ay nagtamasa ng pinakamataas at pinaka-espesyal na pagtrato sa Flame Holy Land. Pinili ni Elder Kevin ang 12 mga pinakamay karanasan na elder sa Fallen Immortal Cosmos para gabayan ang paglilinang ng pamilya ni Dustin. Bukod dito, ang lahat ng uri ng pinakamahalagang cultivation resources sa Fallen Immortal Cosmos ay patuloy na ipinadala sa Flame Holy Land para sa kanilang madaling paggamit. Team. Ilang figure ang nagsimulang sumugod kay Dustin mula sa malayo habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Sila ay sina Evan, Herbert, at Bray. Ang 3 matalik na kaibigan ni Dustin. Lahat silang 3 ay nasa Heaven Immortal Realm. Kayong 3. Magmadali at mag-cultivate, para makalusot kayo sa Divine Realm at pagkatapos ay maging Divine Gods. Sa isang high-grade universe, ang Heaven Immortal Realm ay masyadong mahina at karaniwan. Utos ni Dustin sa 3. Tama ka, Tin. Ang layunin ko ay maging isang banal na Diyos. Siya nga pala, Tin. Mayroon ka bang ilang kapaki-pakinabang na kayamanan mula sa langit at lupa? Tulad ng mga magic pill na iyon sa banal na antas. Baka matutulungan nila akong makamit ang layuning ito ng mas maaga. Masiglang tanong ni Herbert habang papalapit kay Dustin. Alam kong tatanggapin mo ako sa ganitong paraan. Pang-asar ni Dustin sabay tawa. Kunin mo ta, para sa lahat, gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Lumipad kagad ang 12 space ring at dumapo sa harap ng lahat. Lahat ng naruroon ay nagkaroon ng bahagi. Ang bawat space ring ay naglalaman ng maraming mahahalagang magic herbs. Nakuha ni Dustin ang lahat ng mahahalagang kayamanan mula sa asong lumalamon sa langit. Ito ay isang kilalang katotohanan na mayroong hindi mabilang na mga kayamanan na nakatago sa Fallen Divine Valley. Mula noong sinaunang panahon,
Hindi mabilang na mga Diyos ang pumasok sa Fallen Divine Valley. Nakulong man sila o napatay pa doon. Ang mga kayamanang dinala ng mga Diyos na ito ay natural na nahulog sa mga kamay ng asong lumalamon sa langit. Salamat, Team. Team. Ikaw ang laging the best. Pagkatapos niyang suriin ang mga kayamanan sa loob ng kanyang space ring, nagliwanag ang mga mata ni Herbert sa sobrang tuwa. Muntik na siyang mapatalon at yakapin si Dustin. Umalis ka nga sakin. Huwag kang ang cheesy. Nagmamadaling umiwas si Dustin mula sa pagkakayakap niya. Nga pala, nasaan sina Tessa, Stacy, the Peacock Princess, Isis, at Michelle? Bakit hindi ko pa sila nakikita simula noong bumalik ako? Curious na tanong ni Dustin. Si Tessa ay bumalik sa Prime Marshall World. Narinig ko mula sa kanya na ang ilan sa kanyang pinakamagagandang taon ay ginugol sa Prime Marshall World. Gusto niyang bumalik at doon manirahan. Bumalik si Michelle sa Divine Continent at naging pinuno na ng Meng Clan ngayon. Si Stacy, ang Peacock Princess, at si Isis ay umalis na sa Immortal End World para maglakbay sa ibang mga mundo. Hindi pa sila bumabalik sa mga nakaraang taon. Isinalaysay ni Evan habang isa-isa silang inaalala. Nakita ko, sana ayos lang silang lahat. Natahimik sandali si Dustin at saka tumango. Ang mga babaeng ito ay pawang mga babaeng pinagkakatiwalaan niya na nakilala niya maraming taon na ang nakalilipas. Siyempre, naalala niya ang nangyari sa nakaraan. Sa partikular, alam niya na ang mga babaeng pinagkakatiwalaan na ito ay may espesyal na damdamin para sa kanya. Gayunpaman, palaging may pader sa pagitan nila. Sa kasamaang palad at hindi maiiwasan. Sa paglipas ng panahon, si Dustin at ang kanyang mga babaeng pinagkakatiwalaan ay napunta sa iba't ibang landas. Malayo sa isa't isa at lahat ay nagsimula sa magkahiwalay na mga paglalakbay sa buhay. Si Dustin mismo ang nagpasya na manatili sa Fallen Immortal Cosmos sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, bilang karagdagan sa paggugol ng oras sa kanyang pamilya, nagpunta siya sa buong cosmos para sa masusing pagsusuri. Pagkatapos mag-upgrade sa isang mataas na uri ng universo, ang bawat mundo, bawat bituin, at bawat kontinente sa loob ng cosmos ay na-promote na. Ang espiritual na enerhiya sa bawat mundo ay mas mayaman. At ang pinakamataas na kaliwanagan ay mas maliwanag. Ito ay naging isang lugar na napakaangkop para sa lahat ng nabubuhay na nilalang upang linangin. Sa loob ng cosmos, ang kalidad ng buhay ng bawat nilalang ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Nang matapos ang 3 araw, nagpaalam si Dustin sa kanyang pamilya. Umalis sa cosmos at bumalik sa plaza sa Fallen Divine Valley kung saan nakatayo ang rebulto. Sir, may pag-uusapan po ako sa inyo. Nagpadala ng mensahe si Dustin sa asong lumalamon sa langit. Sige lang. Tumugon ang asong lumalamon sa langit pagkaraan ng ilang sandali. Habang lubos akong nagpapasalamat na ang aking cosmos ay na-upgrade sa isang mataas na antas ng universo. Ang espiritual na enerhiya at ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan doon ay mas mababa pa rin kaysa sa mga nasa Fallen Divine Valley. Kaya iniisip ko kung maaari kong dalhin ang mga nilalang sa Fallen Divine Valley para sa paglilinang. Naisip ko na ang kapaligiran dito ay maaaring gawing mas seamless at mahusay ang kanilang paglilinang. Sana ay hindi ito magdulot sa iyo ng anumang abala. Matapat na sabi ni Dustin. Dustin, ikaw ay isang napakabait na tao na labis na nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Huwag mo akong isipin. Hindi ito isang papuri. Well, dahil ikaw talaga ang kahalili ng aking amo. May karapatan kang gawin iyon. Pipili ako ng ligtas na lugar sa Fallen Divine Valley. Doon, ang iyong mga tao ay maaaring mamuhay at maglinang ng ligtas. Mahusay at walang anumang abala. Sabi ng asong lumalamon sa langit sa tila naiinip na tono. Malaki. Tuwang-tuwa si Dustin. Ito ay mas madali kaysa sa naisip niya. Alam ng lahat na ang Fallen Divine Valley ay nilikha ng isang Diyos ng kaguluhan. Sa makatuwid, ang magulong enerhiya at ang batas ng kataas-taasang kaliwanagan na taglay ng lugar na ito ay hindi isang bagay na maaaring ihandog ng isang mataas na uri ng universo.
Kung ang mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ay maaaring magtanim sa gayong kapaligiran sa Fallen Divine Valley. Inaasahan na magkakaroon ng napakalaking pag-unlad at ang mga huling resulta ay magiging hindi kapani-paniwala at kamangha-mangha. Hindi pa rin makapaniwala. Bumalik agad si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos at dumiretso kay Kevin. Sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang isinaayos para sa kanila at nagbigay ng mga tagubilin upang maghanda para sa kanilang pag-alis. Siyempre, alam na ni Dustin ang katotohanan na imposible para sa kanya na dalhin ang bawat isa mula sa Fallen Immortal Cosmos sa Fallen Divine Valley para mabuhay at maglinang. Ang kanyang plano ay piliin lamang ang mga nagpakita ng pangako, kapwa sa talento at mga kwalipikasyon upang linangin sa Fallen Divine Valley. Isa pa, hindi niya binalak na kunin ang lahat ng sabay-sabay. Gusto niyang dalhin sila doon ng magkakabatch. Ang mga napiling nilalang ay itatalaga sa isang partikular na batch sa isang nakatakdang oras ng pag-alis. Nagplano rin siyang magdaos ng ilang martial arts competition sa Fallen Immortal Cosmos. Ang mga mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng malaking bilang ng mga katangian ng paglilinaw na magiging lubhang kapaki-pakinabang kapag sila ay pumunta sa Fallen Divine Valley para sa paglilinang. Dustin, ibig mo bang sabihin ay umalis na tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo at ngayon ay nasa isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag na Fallen Divine Valley? Nabigla si Kevin sa sinabi ni Dustin. Hindi sinabi sa kanya ni Dustin ang tungkol sa lokasyon ng lokasyon hanggang sa sandaling ito. Tama iyan, sir. Huwag kang mag-alala. Anyway, ipinapangako ko sa iyo na ang Fallen Immortal Cosmos ay sobrang ligtas na ngayon at walang dapat ipag-alala. Sabi ni Dustin habang tumatango para pakalmayan si Kevin. Cool. Tapos, wala akong tutol sa proposal mo. Let's do it your way. Sagot ni Kevin. Hindi pa siya nagtanong ng mga detalye dahil alam niyang hindi niya nagagawa si Dustin ng anumang bagay na nagdudulot ng pinsala sa Fallen Immortal Cosmos. Ang lahat ng kanyang ginawa ay tiyak para sa kapakanan ng kanyang mga tao sa kanyang tahanan Cosmos. Ang kailangan lang gawin ni Kevin ay tumulong sa abot ng kanyang makakaya para maisakatuparan ng maayos ang plano ni Dustin. Dahil dito, parami ng parami ang mga nilalang ng ating Fallen Immortal Cosmos na magiging banal na Diyos. At ang ating lakas bilang isang komunidad ay tataas. Sir, ipinauubaya ko sa iyo na alagaan ang lahat ng bagay sa Cosmos pagkatapos. Sabi ni Dustin sabay tapik sa balikat ni Kevin. We are old friends already. Don't be so formal with me. It's not your first time to leave everything to me to take care of. Haha. Well, kung mayroon kang gagawin, ituloy mo lang ang iyong trabaho. Hahawakan ko ang lahat ng iba pa mula sa aking katapusan. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Kevin. Maluwag ang loob at kontento sa pakikipag-usap nila ni Kevin. Bumalik si Dustin sa plaza kung saan naroon ang rebulto. Naka-cross-legged siya at nagpatuloy sa pagpino sa dalawang sanggol sa kanyang katawan. 2/3. Samantala, sa loob ng Sea of Chaos, ang lahat ay isang malaking gulo. May mga digmaan, patayan at pandarambong sa lahat ng dako. Ang mga nilalang mula sa mas malalaking puwersa gaya ng Beast City, Demon City, Novel Court, at Underworld. Lahat ay nagtulak sa kanilang mga hukbo pasulong sa publiko hanggang sa pinakamaraming teritoryo hanggat maaari at minarkahan ang mga saklaw ng impluwensya. Sa Sea of Chaos, halos bawat segundo, ang mga inosenteng nilalang ay patuloy na namamatay ng malungkot dahil sa digmaan at sa mga epektong dala nito. Mayroon ding hindi mabilang na mga lahi, sekta, at pamayanan sa universo na mariing tumanggi na magpaalipin at mamuhay sa ilalim ng pamumuno ng napakalakas na puwersa. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nauwi sa ganap na pagkawasak o ganap na nabura ng walang kahit isang bakas. Ganito ang naging kapalaran ng mga sumalungat sa kagustuhan ng napakalakas na puwersa. Hindi kataka-taka na ang buong Sea of Chaos ay umamoy ng malakas at labis na amoy ng bulok na dugo. Haha, ngayon, malalaman ng lahat ang aking pangalan at magbigkas ng mga epikong kwento at maluwalhating alamat tungkol sa akin. Magsusulat pa sila ng mga kanta tungkol sa kung gaano ako ka-Jose.
Walang sino man sa Sea of Chaos ang nangangahas na kalimutan ang aking pangalan. Ito ay simula pa lamang. Ang ating lahi ng hayop ay hindi maiiwasang mangibabaw sa universo at mamamahala muli sa dagat ng Chaos. Sa Beast City, umalangaw-ngaw sa kalangitan ang boses ni Marlon habang itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Boom! Sa gitna ng kanyang baliw na pagtawa. Bumangon mula sa kanyang katawan ang hugis kabute na ulap ng demonyong aura at gumulong sa lahat ng direksyon. Ang matitinding ulap na hugis kabute ay naglalaman ng kapangyarihan na sapat na malakas upang sirain ang anumang bagay sa landas nito. Bravo! Lord Marlon! All hail to Lord Marlon! Sa Beast City, lahat ng mga halimaw at halimaw ay pinigilan ng nakasusuklam na kapangyarihan ng demonyo na inilabas ni Marlon. Subukang gawin nila. Walang way. Maaari silang lumaya mula dito at kontrolin ang kanilang sarili. Napaluhod silang lahat. Umaatungal sa sakit. Kapag nagalit ang malakas na tao. Bamaho ang dugo sa buong mundo at magkakalat ang mga bangkay kung saan-saan. Ilang malalakas na cultivator ang nagbuntong hininga sa kanilang mga puso nang maramdaman nila ang aura ni Marlon na nanlamig sa kanila hanggang sa buto. Sa gitna ng plaza sa Fallen Divine Valley, tahimik na nakaupo si Dustin habang nakakross ang mga paa. Parang isang matandang monghe na nagmumuni-muni. Ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap na mag-concentrate sa pagpino sa dalawang sanggol sa kanyang katawan. Makalipas ang 3 buwan, nakagawa siya ng makabuluhang pag-unlad. Swoosh! Huminga siya ng malalim at iminulat niya ang kanyang mga mata. Guro! Sa wakas ay napino at naabsorb ko na ang dalawang sanggol. Bahagi na sila ngayon sa akin. Bukod pa riyan, matagumpay kong nakuha ang Chaotic Heaven Body. Tuwang-tuwang sabi ni Dustin. Nanginginig ang boses sa tuwa sa matagumpay niyang nagawa. Matapos makuha ang Chaotic Heaven Body nang walang anumang problema. Naramdaman niya kaagad ang malaking pagbabago sa kanya. Lalo na kung gaano kalakas ang katawan na ito. Sa oras na ito, naramdaman ni Dustin na puno siya ng walang katapusang kapangyarihan. Kahit na isang medium-grade na Divine God ang tumayo sa harapan niya. Tiwala siya na kaya niyang durugan ang Diyos na iyon nang hindi kumikilos. Bukod dito, alam niyang nararamdaman niya ang magulong enerhiya na umiiral sa hangin sa paligid niya. Malinaw din niyang naramdaman ang mahiwaga. Malalim na mga batas na hindi niya gaanong nakontak. Sa nakaraan, ang mga batas na ito ay higit na mabuti at nakakapukaw ng pag-iisip kaysa sa lahat ng iba pang mga batas na kanyang isinagawa. Pinagsama-sama, well, napakabuti. Ang Chaotic Heaven Body ay isang napakagandang kondisyon ng pangangatawan. Kung gagamitin mo ito ng mabuti, tiyak na magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Sabi ng Rebulto, you now should be able to sense the original Chaotic Law. You can do that now. Right. Tanong pa ng estatwa. Ang orihinal na magulong batas. Ulit ni Dustin na medyo nalilito. First time niyang makarinig ng ganoong termino. Narinig niya ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan at ang batas ng kaguluhan. Ngunit ang bagong termino, ang orihinal na magulong batas ay ganap na bago sa kanya. Bueno, hayaan kong kunin ang pagkakataong ito upang sabihin sa iyo ang tungkol sa pag-uuri ng mga batas. Ito ay magiging mabuti para sa iyong paglilinang sa hinaharap. Sabi ng Rebulto, ang mga batas sa mundo ay karaniwang inuri sa iba't ibang antas. Ang pinakamababang antas ay ang batas ng cosmos. Ipinapahiwatig lamang nito na ang bawat cosmos ay may sariling batas. Ngunit ang mga batas ay nag-iiba pa rin sa iba't ibang cosmos. Ngayon, sa itaas ng batas ng cosmos ay ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa madaling salita, ito ang batas na umiiral sa magulong kawalan. Halimbawa, maaari mong maramdaman ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan habang binabagtas mo ang dagat ng chaos. Masasabi ring ang bawat batas ng cosmos ay nagmula sa batas ng kataas-taasang kaliwanagan na yumayabong sa magulong kawalan. Panghuli, sa itaas ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan, mayroong orihinal na magulong batas. Ito ang namamayani sa magulong vacuum. Tulad ng kung paano ang batas ng bawat cosmos ay hinango mula sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan.
Ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay nilikha mula sa orihinal na magulong batas na matatagpuan sa magulong vacuum. Ang rebulto ay nagpaliwanag ng detalyado. I see. I never thought na magiging ganito ka-systematic. Kaya, mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas, nariyan ang batas ng cosmos. Ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. At ang orihinal na magulong batas. Ang batas ng cosmos ay ang isa na umiiral at may pananagutan sa pagpapayaman ng bawat cosmos. Habang ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay yumayabong sa buong magulong kawalan. At ang panghuli, ang orihinal na magulong batas ay ang umiiral sa magulong vacuum, na siyang pinakadalisay at pinaka-primitive na espasyo. Tama ba yung nakuha ko? Tanong ni Dustin habang sinusubukang alalahanin ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang amo. Oo, napakabuti. Ngayon, dapat ay mas malinaw sa iyo ang mga bagay. Ito ay dapat na isang pagkabigla sa iyo. Ngunit karamihan sa mga magsasaka sa mundo ay hindi nauunawaan ang mga batas na ito at ang kanilang hierarchy. Ang sabi ng rebulto, haha, kailangan kong maniwala dyan dahil isa ako sa mga magsasaka. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang paksang ito. Salamat sa paliwanag mo, Master. Awkward na ngiti ang isinagot ni Dustin habang napakamot ng ulo. Sa pangkalahatan, ang mga nilalang na nasa ibaba ng banal na antas ay maaari lamang makaramdam at linangin ang batas ng cosmos. Habang ang isang tao ay sumisira at naging isang banal na Diyos, maaari na niyang makita at malinang ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ngunit kapag ang isang tao ay naging isang namamahala na Diyos ay madarama at malinang niya ang orihinal na magulong batas. Gayunpaman, ikaw ay isang pagbubukod. Dahil sa iyong chaotic heaven body, mararamdaman mo ang orihinal na magulong batas kahit na nasa mababang antas ka pa ng pagiging isang banal na Diyos. Dagdag ng rebulto. So, does that mean that those advanced laws that I just felt earlier are actually the original chaotic laws? Naningkit ang mga mata ni Dustin sa tinanong niya. Oo, sila na. Dapat mong tandaan na ang orihinal na magulong batas ay ang pinaka-elementarya at orihinal na batas sa lahat. Ito ang pinagmula ng lahat ng iba pang batas na umiiral sa mundo. At mula ngayon, maaari mo nang simulan ang paglinang nito. Ito ay isa sa pinakamahalagang benepisyo na maaari mong makuha mula sa iyong chaotic heaven body. Siyempre, ang chaotic heaven body ay mayroon pa ring maraming magagandang bagay na mayaalok. Halimbawa, mula ngayon, kahit na ang iyong pisikal na katawan ay ganap na nawasak sa labanan, o kahit na ang iyong espiritual na kaluluwa ay nasira, hanggat mayroon pang isang strand o fragment na natitira mula sa iyong espiritual na kaluluwa, maaari mo pa ring unti-unting tipunin ang iyong enerhiya, bumalik at muling mabuhay pagkatapos ng ilang sandali. Sa madaling salita, halos mayroon ka na ngayong hindi masisira at walang kamatayang katawan. Maliban kung ganap na sirain ng iyong kaaway ang bawat pulgada ng iyong espiritual na kaluluwa. Hindi ka mamamatay. Ngunit binabalaan kita. Hindi ibig sabihin na maaari ka ring maging walang ingat. Paliwanag pa ng rebulto. Yes, Master. Naiintindihan ko. Ang galing. Nang marinig ang impormasyong ito, tuwang-tuwa si Dustin kaya hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa kanyang katawan na naabot na niya ang yugtong ito. Ito ay hindi kapani-paniwalang balita para sa kanya. Nadama niya na siya ay isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng kanyang mga tunay na layunin. Kaya tandaan, sa hinaharap, ang pinakamahalagang bagay ay upang matiyak ang proteksyon ng iyong espiritual na kaluluwa. Lalo na sa mga mapanganib na labanan. Hanggat ang isang bahagi ng iyong espiritual na kaluluwa ay nanatiling buo, ikaw ay mabubuhay. Sa pamamagitan nito, ibibigay ko sa iyo ang isang lihim na pamamaraan na tinatawag na spiritual bell skill. Pagkatapos mong magtagumpay sa paglinang ng lihim na kasanayang ito, ito ay magbibigay daan sa iyo na bumuo ng isang malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol upang pangalagaan ang iyong espiritual na kaluluwa. Gamit ang kasanayang ito, ang espiritual na puno, at ang espiritual na dragon. Ang iyong espiritual na kaluluwa ay magiging mas ligtas kaysa dati. Itinuro ng rebulto.
Kaagad pagkatapos, nakatanggap si Dustin ng isang mensahe sa kanyang soul sea. Ito ang spiritual bell skill na sinasabi ng kanyang amo. Talagang pinahahalagahan ko ito, Master. Pasasalamat na sabi ni Dustin habang nakayuko sa kanyang amo. Kapag nalinang mo na ang kasanayang iyon, maaari kang pumasok sa Sea of Chaos para sa karagdagang pagsasanay. Dahil kakakultivate at taglay mo pa lang ang chaotic heaven body. Magiging advantageable para sa iyo na gugulin ang iyong oras doon. Ang kapaligirang iyon ay tutulong sa iyo na higit pang i-unlock at i-maximize ang potensyal ng iyong chaotic heaven body. Pagkatapos mong bumalik at gawin ang sinabi ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang aking mana. Kaya, simula alang na lang ang iyong paglalakbay sa Sea of Chaos bilang isang pagsusuri mula sa akin. Bilin ng rebulto. Not a problem, Master. I will do my best. Sagot ni Dustin na puno ng kumpiyansa. Hindi nagtagal. Naghanap siya ng perpektong lugar at nagsimulang mag-practice ng spiritual bell skill. Pagkaraan ng 3 araw, bumangon si Dustin mula sa kanyang pagmumuni-muni nang matapos niyang linangin ang kasanayan. Guro, sa tingin ko ay nahawakan ko na ang spiritual bell skill. Bulalas ni Dustin sa tuwa at tuwa. Sa kasalukuyan, mayroong isang malaking sinaunang kampana na matatagpuan sa kanyang soul sea. Sa malaking kampanang ito, maraming mahiwaga at malalim na ron ang nakaukit. Ang mga ron ay patuloy na sumipol kahit na walang presensya ng hangin. Dahil dito ay gumagawa ng mga natatanging sound wave. Ang malaking kampana ay mahinang tumunog. Ngunit ang kapangyarihan nito ay napakahusay. Habang kumalat ang tunog nito, para bang ang lahat ng kaluluwa ng mga buhay na nilalang ay bininyagan, dinalisay, at naliwanagan. Master, alis na po ako. Ipinaalam ni Dustin ang kanyang Panginoon upang makakuha ng kanyang pahintulot. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Mahinahong tugon ng estatwa. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat sa estatwa para sa lahat ng mga aral at kasanayan na kanyang nakuha. Agad na umalis si Dustin sa plaza. Bago lumabas, pinuntahan muna niya ang asong lumalamon sa langit. Nakikita kong lalabas ka ngayon. Eto, dalhin mo ta. Ang asong lumalamon sa langit ay mabilis na inihagis sa kanya ang isang space ring. Nalaman na nitong si Dustin ay lalabas na sa Sea of Chaos para sa karagdagang pagsasanay. Kaya't nais nitong bigyan siya ng kaunting bagay upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Kinuha ni Dustin ang pagkanta at pinakiramdaman ang laman nito. Doon ay natagpuan niya ang hindi mabilang na mga kayamanan ng mahika. Mga halamang salamangka, lahat ng uri ng mga banal na kristal. At hindi mabilang na mga bihirang kayamanan mula sa langit at lupa. Ang dami at antas lamang ng mga kayamanan ito ay kahanga-hanga. At dalhin mo rin itong maskara. It could not help na medyo sikat ka na sa Sea of Chaos ngayon. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa iyo doon. Kaya dapat tayong maging mas mapagbantay. Ang maskara na ito ay ang perpektong bagay upang magkaila ang iyong sarili. Sa pamamagitan nito, maaari mong baguhin ang iyong mukha, iyong katawan, pati na rin ang iyong aura. Sa ibang tao o hindi na maiisip mo. Kahit na ang mga namumunong Diyos ay hindi madaling makilala ang iyong tunay na pagkatao. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit habang inaabot ang isang magaan at transparent na maskara kay Dustin. Talaga, kahanga-hanga ang kayamanan na ito. Medyo nagulat si Dustin na may ganoong yaman. Mabilis niyang isinuot ang maskara para subukan ito. Pagkatapos, iniutos niya ang maskara upang magmukha siyang asong lumalamon sa langit. Ang maskara ay talagang makapangyarihan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang malaking dilaw na nasa harap ng asong lumalamon sa langit. Nagawa nitong eksaktong kopyahin ang hitsura at ang aura ng mga kaluluwa ng asong lumalamon sa langit. Hoy, brat! How dare you choose to disguise yourself as me? Nainis ang asong lumalamon sa langit sa pagiging childish ni Dustin. Ilang saglit pa, bumalik si Dustin sa kanyang orihinal na anyo. Wow! Talagang gumana. Matapos ang kakayahan ng maskara, agad na nasiyahan si Dustin. Maaari pa nitong kopyahin ang aura ng paglilipat na kaluluwa ng asong lumalapit sa langit. Isang napakalakas na mandirigma.
Ang maskara ay talagang kamangha-mangha. Hoy, brat, enough with the games. Tandaan mo ito. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa sitwasyon sa Fallen Divine Valley. Lalo na ang tungkol sa aking amo. Kung hindi, magkakaroon ng malaking pagkakataon na ang kanyang mga kaaway ay maaaring agad na maunawaan ang impormasyong iyon. Malalagay tayo sa matinding problema kapag nangyari iyon. Babala ng lumalamon sa langit na aso kay Dustin sa mabagsik na tono. Huwag kang mag-alala, marunong akong magtago ng sikreto. Hindi ako magbubunyag ng anuman tungkol sa Fallen Divine Valley sa sinuman. Sagot ni Dustin sa parehong seryosong tono. Sige, pwede ka nang umalis. At huwag mag-alala tungkol sa Fallen Immortal Cosmos at sa mga nilalang dito. Ligtas silang lahat sa Fallen Divine Valley. Gawin ang iyong makakaya at maging mas malakas ng mabilis. Gusto ko talagang ipaghiganti mo ang aking amo sa lalong madaling panahon. Nobela, nasa iyo ang lahat ng suporta ko. Kaya huwag mo akong pababayaan. Ngayong tinanggap mo na ang hamon ng pagiging kahalili ng aking Panginoon. Lahat ng malalaking responsibilidad na ito ay nasa balikat mo na. Mabigat na emosyon ang sabi ng asong lumalamon sa langit. Oo, naiintindihan ko. Nanatiling maikli ni Dustin ang kanyang tugon. Tumalikod, at umalis na may determinadong tingin sa kanyang mukha.